mga mambabatas din po natin, sila ho lahat, pro-farmers yan. Yung ang isa ngayon na nandiyan sa DepEd nung tumakbo yung senador, naka-costume pa ng farmer yun Oo, naka-costume pa ng farmer. Meron pa siya ditong tuwalya. Kung lang magmaneho ng jeep Hindi. Kwentahin mo yung budget na inilaan nila sa kanilang soft pork. Pag pinagsama-sama mo sila. Pero yung agriculture budget, dito pa lang tama si Professor Teodoro Mendoza Dito pa lang alam mo na ang kaplastikan ng gobyernong ito. Diba? Ang pagiging ipokrito ng gobyernong ito, kesyo pro-farmers, kesyo 96% ng rice produced natin, ng palay, binibili ng traders. Sabi nga ni Sir Larry, of course ang traders dyan, kung wala nang pupuntahan yung rice farmer at ako lang ang pupuntahan niyan trade, dalawa lang kami, mag-uusap kami. Pag hindi ko binili, mabubulukan ka Pag hindi ko yan binili, saan mo patutuyuin yan? Saan mo i-imbak yan? Anong gagawin mo dyan? Sa halip na malugi, ibebenta na sa akin, ako magdidikta ng presyo, whether anuman ang presyo ng landed cost ng imported. And that's the reality there, di po ba? Madam Chair. Yes, Mr. Chair. Absolutely right. Ngayon kasi, kawawa yung ating mga farmers. Hindi ba? Kahit yung sinasabi mo na itanong mo na ipasa na ba yung batas, di ba? Yung kanina, naipasa pero hindi siya na-implement sa private entities. Hindi, nagkaroon na ng amyenda. Yun ang amyenda. Pero bitin. Na-amend na. Bitin. So, nakailang amyenda na itong rice tarification law na sa una pa lamang po sinasabi na mali. Na dapat hindi na ipasa in the first place. Kung may problema noon ng NFA, parang PhilHealth, kaya ginawa yan. Kasi ang NFA, nuknukan ng corrupt. Ang NFA, nuknukan ng import, etc., etc. Di dapat inayos yung NFA. Di ba? Parang sa PhilHealth. Ang PhilHealth kasi ang daming problema sa management, etc., etc. Lagyan natin yan ng i-fit na yan. Itong mga AIX na ito. Kasi nga incompetent ang PhilHealth. Yun ang solusyon na naman po nila dito, di ba mga kapatid? Maifit, taasan ang budget. Oo. Sorry po pero ayaw namin pong ubusin pong ating oras po dito sa isyong ito. Pero gusto ho lamang namin nga kasi maintindihan po ninyo. Dahil tayo po mga consumers nga, di po ba? Ang importante po, mura ang bigas. Kadalasan po, hindi nabali sa kanyang quality. Para bagang sa mga nasa ibaba, para bang hindi nabali, may mailaman lang sa ating sikmura. Pero sabi nga ni Sir Larry, mas maganda po yung fresh, yung palay. Kasi po, iba yung quality ng bigas kapag fresh lagi yung giling ng bigas. Balikan lang po natin tong isyong ito eventually, para lang ninyo maintindihan kung ano po ang prioridad ng gobyernong ito. Number one, dahil po sa saligang batas yan edukasyon. Pero hindi tayo sure dyan kung paano nila na naman gagastusin yan. And of course, ang kanilang favorite pa rin, DPWH. Hindi ba ngayon sila pa rin ang may pinakamalaki sa lahat ng kagawaran except doon sa constitutionally mandated na departamento na dapat may pinakamataas na budget. Mga kapatid, still, it's 529.6 billion pesos. Wow! Naalala ko, yung trilyong pisong budget nila noong nakaraan. Mabot ng trilyon yun, di ba? Yes, trilyon. Oo, kasi pinilit nga nila noon dahil ang dami na nagsasabi na dapat mataas under the law, dapat under the constitution, dapat mataas DepEd. So lahat ng hindi under DepEd, sinama nila para lang malagpasan yung DPWH budget noon. Pero laki pa rin Kumbara hindi favorite child, pero kasama pa rin sa top favorites. Di ba? Oo, wala na sa top 1, pero nasa top 5 pa rin siya. Ilan na naman dito yung solar lamps? Ilan Cat's na naman eye. dito ang cat's eye? Ilan na naman dito po yung mga barandilya?
Ilan na naman po dito yung hindi matapos-tapos na multi-purpose building? Naku po, ang dami na natin yan. Di ba? Oo. Ay, kayo naman talaga ha. Pero mahal na mahal nila ang farmers. Oo, kaya Mahal nga, na mahal ng ating presidente ang farmers. mahal niya ang farmers, kaya nga ang ating farm to market roads, 4.8 billion pesos. Kanina, di ba, nasa balita? Ang Budget for farm to market ang roads. farm to market yata. 4.8 daw, yun ang sinasabi kanina sa Sa balita. isang lugar lang yan. Sa isang lugar lang yun? Yes. Ay, grabe Oo. naman. Anyway, sige po. Dito lang ho tayo muna magtatapos. Ay, hindi pa tayo magtatapos, 9:04 dito pa po sa lang. ating pinag-uusapan na Oo. ito, para lang ho natin maintindihan nga ang prioridad ng gobyernong ito. And sa mga mambabatas din po natin, sila ho lahat, pro-farmers yan. Yung ang isang ngayon na nandiyan sa DepEd, nung tumakbo yan senador, naka-costume pa ng farmer yun eh. Oo, naka-costume pa ng farmer. Meron pa siya dito ang tuwalya. Kung lang ho magmaneho ng jeep eh. Hindi. Yan yung Isa pang nuknukan ng plastic nun eh. kung paneho ng jeep talaga, may tuwalya Hindi, dito. naka-ano pa yung costume niya kasi mahal na mahal niya ang farmers. Oo. Eh baka love niya talaga. O, di ba? Okay, sandali lang po. Ito ho, sa mga nagtatanong, dito po sa sinasabi daw po na panghuhuli na para po sa mga e-trike, sa mga main thoroughfares, sa metro. Ano ho, ito po ang ibinibigay sa atin ng pangmulat sa ating pong dapat na pagkaisahan. Tayo po'y magkaisa sa panawagan na mapanagot po ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Opo, yan po ang ating pong adhikain din sa ating pong programa ha, para hindi po tayo makalimot kasi nga yan ang gustong mangyari ng iba. Humupa ang ating damdamin at muli ho tayong magkalimutan hanggang sa susunod na naman po na skandalo. Yan po yan. Pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo. Kapag hindi ho tayo nag-ingay dito at wala na ho tayong gawin at sabihin na po natin na hayaan na lang natin yan, mauulit at mauulit yan. Ngayon, kapag sasabihin po ng gobyerno ngayong bagong taon, hayaan nyo po gagawa ng mga reforma. Oo, hindi na ho mauulit yan, magbabantay na po kami, maayos na po nga. Huwag ho tayong maniwala na hindi sila magnanakaw. Magnanakaw at magnanakaw pa rin po sila. Kasi yan po ay pagiging addict na sa pera. Sorry po Sorry po na pagkaaga-aga. Kaya kinakailangan ko lang po kayong paalalahanan, girl. Kasi yan po ay sakit na. Yung pong pagiging magnanakaw. Sakit na po nila yan. Mawalang galang lang po sa mga snatcher. Oo. Mga small time magnanakaw yun. Opo. O tsaka yung mga snatcher Sa na mga yan, nasa shoplifter po, kalsada. pasintabi lang po. Oo, pasintabi sa kanila. Yan Yan ang po mga ang mga mabibilis walang mahuli. kabusugan. Yung pong ang lalaki na po ng sweldo, ang lalaki na po ng bonus, ang lalaki na po ng mga kita nila, mayayaman na sila pero wala silang kabusugan. Hindi tumitigil. Opo, hindi tumitigil. Tsaka itong mga ito kinakain talagang pera na. Ha? Pera, kinakain. Sobra na naman. Ay, di ba? akala ko kaya hindi sila Gusto ko tumitigil. kainin nila barya. Oo. Ah, Akala ko kasi sila kaya hindi sila magtinawan. tumitigil kasi kinakain nila yung pera eh. Sorry, ang aga-aga, pero ewan ko ba. Ako sa pagising ko sa umaga, bago ko umalis ng bahay, panalangin ko, gabayan ako sa aking mga sasabihin. Maghuhunos dili, pero ewan ko pa, parang nagkukusa. Oo. Sorry po, kasi kapag nakausap mo si Ninyo, nakausap mo itong ating mga nakakapanayag, yung pong isang tampok natin na isa pong retired teacher dyan sa Antipolo, hindi ho ba? Maaawa ka at maiiyak ka sa kondisyon pero hindi mo nga ma-attain kung bakit sa gitna ng napakayayaman na nila. May mga helicopter na sila, may mga yate na sila, may mga beach house na sila, may mga buildings sila sa Timog. Di ba? May mga bahay na sila sa mga mamahalis sa Division, sa Quezon City at sa Mandaluyong, sa San Juan, sa Pasig, lahat na. Pero ay pa rin tumigil, hindi ba? Kaya tuloy po tayo sa ating panawagan this morning. Friday ngayon ang ating kasuotan. Anong sinasaan, baby girl? Ikulong mandarambong kung sila ay hindi tumitigil sa pagnanakaw ng pera. Tayo naman ay hindi titigil din sa paghingi po ng hustisya at accountability dito sa mga taong sangkot sa pagnanakaw po sa pera ng bayan na pinaghihirapan po natin araw-araw. Wag ho tayong tumigil ha mga kapatid. Wag ho tayong magsasawa. Wag ho tayong lulubay mga kapatid. Dahil yan po ang kanilang gusto. At sabihin nila na ayan na. Kailan ang susunod na rally? Hello! Baka pwede na ulit dahil tapos na ang susunod na festivities. grand rally? Hello! Ang susunod ba na grand rally ay magkakaisa na tayo? Wala nang kulay-kulay? Kasi ang hirap dyan kapag yung mga organizers o yung mga nasa likod nito ay mga as usual po, transactional politicians. Yan ang hirap dyan. Tsaka na natin sila bubukuhin. Alright, asa na ba ako? Mga kapatid, asa na si Salvi nyo? Oo nga, kahapon hinahanap mo rin siya eh. Bakit? Gusto mo ba siyang batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year? Mr. President, good morning po sa inyo. Pwede ba naming ipalabas lang yung ipinapangako po ninyo ulit? Ready na ba ito? Naka-standby na ba ito? Bago tayo mag-short break lamang. Just to remind
everyone, dito po sa inaabangan po ng marami na ipinangako na wala silang Merry Christmas. Si Sara Diskaya nasa Cebu na po nakakulong.